Guys, karamihan sa atin na mga tumagal sa pagiging single ay minsan natatakot tayong sumubok, especially kapag yung experience natin ay talagang nasaktan tayo at yung parang ang hirap mag-move on. Pero sa sitwasyon ko po, at the age of 22, hindi po, 17, yun po yung first boyfriend ko, 17 years old. At naging, bali yung relasyon namin na ito magal ng 5 years hanggang nga po nagkahiwalay kami. Tapos dumating po ako sa time na parang ang hirap ng magtiwala kasi ayaw mo ng baka yung paningin ko, yung mindset ko is same lang sa mga sa naging past relationship ko. So nung time na dumating itong ka-chatmate ko, na met ko siya sa isang site na binigay ng pinsan kong pastor. Nung una, parang nagdadalawang isip ako na totoo na ba to, Lord? So, parang andun ako sa sitwasyon na nagpipray na, Lord, totoo na ba siya? Kasi naramdaman ko habang nag-uusap kami nung time na araw-araw na siyang tumatawag, na araw-araw siyang gusto niya talaga video call. Naramdaman ko yung peace, tsaka siya yung nagpapa-smile sa akin. So sabi ko, parang ang hirap din minsan magtiwala, or yung andun yung doubt, baka darating yung time kapag na-inlove ka na, na-fall ka na sa kanya, tapos iiwan ka din pala. So dumating ako sa point na yun, but sa araw-araw nga namin pakikipag-communicate, nakita ko kung paano siya magtrabaho, nakita ko kung gaano siya ka-hardworking, at nakita ko kung gaano siya ka-faithful compared sa mga naging past relationship ko. Kaya sabi ko, Lord, siguro nga ito yung purpose mo sa akin kung bakit ako nag-antay ng matagal. Guys, 42 years old na po ako at single, walang pamilya, or which is walang anak. Kaya sa mga single na katulad ko or mas matanda pa sa akin, huwag po tayong mawalan ng pag-asa, dahil kapag naman nakita ng Panginoon na ready na tayo at pwede niya nang ibigay kung ano yung yung kahilingan or yung prayer natin, talaga namang ibibigay talaga siya ng Panginoon. Hindi niya tayo bibiguin, at wag po tayong papasok sa isang relasyon na hindi naman po tayo sigurado, or yung bang ingatan natin, especially sa atin ng mga babae, ingatan natin yung katawan natin, mahalin natin yung ating katawan para kapag ready na tayo, ipagkakaloob na ng Panginoon yan para sa atin. Kasi kapag papasok ka sa isang relasyon, masasaktan ka ulit, parang paulit-ulit na lang kasi yon na mangyayari. Kailangan maging unahin natin yung relationship natin sa Panginoon, unahin natin na ayusin talaga yung relationship natin sa mga kapatid, sa pamilya, sa magulang. Kapag naayos na yun lahat, I'm sure na ibibigay ng Panginoon. Kapag totally healed ka na, kasi nangyayari hindi ka pa healed, tapos papasok ka ulit sa isang relasyon, parang napakahirap kasi hindi pa na-healed, tapos papasok ka ulit. So parang nagpapatong-patong yung pain sa puso mo. Kaya napaka-importante na sa buhay natin, hindi lang lalaki, I think kahit sa part ng lalaki, ganun din po sila, kasi nasasaktan din naman po sila. Minsan parang nagiging victim tayo, pero may mga
ako naniniwala ako na lahat na pinagdadaanan natin, alam ko may purpose at prepare tayo ng Panginoon basta sa mga sitwasyon na meron or yung mga circumstance na or challenges sa buhay natin, kailangan meron tayong matutunan. Kasi kung wala, yung buhay natin is paulit-ulit lang tayong nagkakamali. Yun, sa akin naman, nagpapasalamat ako dahil sa habang ako ay nag-aantay kung ano yung kalooban ng Panginoon, which is hindi ko pa po siya mamimit ko pa lang po siya ngayong January next 2024. Bali, na-met ko siya sa isang site last July. Tapos nag-start kaming nag-chat, video call. Tapos naputol po yun. Kumbaga, siguro nga nung time na yun, may iba pa siyang kachat. Which is ako din naman, meron ako nakilala din na bago siya. Hanggang sa bumalik nga po siya nung August 28, if I'm not mistaken. Tapos, hiningi niya yung number ko, yung phone number ko dito sa Singapore. So, doon po kami nagkakilala, nagka-video call, or yung araw-araw talaga walang araw na hindi kami nag-uusap through video call, WhatsApp ang gamit namin. Kaya, I am so thankful to God dahil siya talaga yung kumilos. Nakita ko yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ko, sa buhay niya. At meron po kaming time na talagang nananalangin. Ako yung nagli-lead, which is hindi naman po ako ganun kagaling mag-English. Pero ang maganda kasi, He will not judge you. Yun yung nagustuhan ko. Tsaka yung, He is also a God-fearing man. Isa sa mga parang desire ng puso ko para kapag halimbawa hindi siya magiging burden. Kasi as a Christian, ako po ay isang Christ believer. Ako po ay isang lumaki sa isang Assembly of God sa Mindanao. Kaya gusto ko, sabi ko sa Panginoon, Lord, kung magkakaroon man ako ng boyfriend, siya na po yung magiging mapapangasawa ko. So, yun po yung mga prayer ko nung time na ako ay nasa process ng healing. Kaya, tunay talaga na kapag hingin mo sa Panginoon at hindi niya man sasagutin yung prayer mo instant, pero makikita mo kung gaano ka i-prepare talaga ng Panginoon sa timing niya, hindi sa timing ko, kundi sa timing ng Panginoon. So, yun yung gusto kong i-share sa inyo. At kapag nag-met na po kami ng aking LDR boyfriend, i-update ko po kayo. Yun lang po yung i-share ko sa inyo. Salamat po sa panunood ng aking mga video. I hope guys you will bless and you will be encouraged also this sharing. God bless everyone. Thank you. Bye-bye.